Kabanata 1441, ang lihim na panggagatong sa apoy. Shangguankong, isang panauhin ng Qinghai clan. Magalang na tumingin si Shangguankong kay Liu Haoran. Hindi niya pinansin ang malamig nitong ugali, ngunit may bahagyang ngiting nakasilay sa gilid ng kanyang labi. Nang una kitang makita, labis akong humanga. Sa buong Taiyu City, iilan lamang ang maituturing na kapantay mo. Sa palagay ko, isang lalaking tulad mo lamang ang nararapat kay Qing Linglong. Bahagyang ngumiti si Liu Haoran nang marinig iyon. Ngunit agad ding nagbago ang kanyang mukha nang marinig ang sumunod na salita. Sayang naman. Agad siyang napakunot noo. Sayang. Ano ang ibig mong sabihin? Kunwaring nagatubili si Shangguankong bago sumagot. Huwag mo sana akong masamain, Ginoong Liu. Bagamat isa kang pambihirang henyo at isang marangal na manggagamot, tila mas mataas ang pagpapahalaga ng pinuno ng Qinghai clan sa isang tao. Sino? Malamig ang naging tinig ni Liu Haoran. Si Zephyr. Sa isang iglap, nagdilim ang kanyang mukha. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa malayo. Zephyr. Mariing nagkayam ng kamao si Liu Haoran. Isang hamak na tagalabas lamang ang mga ngahas na makipagkompetensya sa akin. Nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na naglakad patungo sa direksyon ni Zephyr. Samantala, nanatiling nakatayo si Shangguankong. Unti-unting lumawak ang kanyang ngiti. Parang matagumpay niyang naitulak ang isang pyesa sa larong matagal na niyang pinaplano. Ngunit, sino ba talaga ang nilalaro niya? Si Liu Haoran ba? O may mas mapanganib pang taong naghihintay sa kanyang pagkakamali? Gitling-gitling-gitling. Sa kabilang panig, masayang nag-uusap sina Zephyr, Beer, at Manyo nang biglang umihip ang isang mabangong hangin. Kasabay nito ay isang malambing na tinig ang umalangaw-ngaw. Anong pinag-uusapan ninyo at mukhang masaya kayo? Sabay-sabay silang lumingon. At doon ay nakita nila si Qing Linglong. Ang kanyang nakangiting mukha ay sapat upang maagaw ang pansin ng lahat. Binibini. Magalang na yumuko si Manyo. Samantalang si Beer ay agad na ngumiti. Binibini, ikinukwento namin kay Kuya Zephyr ang tungkol sa sinaunang Barbarian Plain. Sa sandaling mabanggit ang lugar na iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qing Linglong. Ngunit mabilis niya rin itong itinago. Talaga. Bahagya siyang ngumiti. Huwag mong sabihing ayaw mo na sa akin, Beer. Nagulat ang dalagita. Agad siyang umiling. Hindi po. Napakabuti mo po sa amin ng kapatid ko. Natawa si Qing Linglong. Kung ganoon, manatili muna kayo rito ng mas matagal. Talaga. Salamat po. Masayang sagot ni Beer. Ngunit hindi niya napansin ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. May isang tao lamang na agad nakaunawa. Si Zephyr. Tahimik niyang pinagmasdan si Qing Linglong bago malamig na nagsalita. Ano man ang mangyari, ang tunay nilang tahanan ay nasa sinaunang Barbarian Plain. Ngumiti lamang si Qing Linglong. At ang kanyang sagot ay lalong nagpatindi ng tensyon. Kung ganoon, gagawin kong tahanan nila ang lugar na ito. Tahimik ang kanyang tinig. Ngunit malinaw ang kahulugan. Hindi pa rin niya balak pakawalan sina Beer at Manyo. At sa pagkakataong iyon, unti-unting tumigas ang mukha ni Zephyr. May hangganan din ang kanyang pagtitimpi. Kung patuloy silang pipigilan, darating ang araw na siya mismo ang magdadala sa magkapatid palabas ng Qinghai clan. Kahit sino pa ang hamarang. Ngunit hindi niya alam. Habang lumalalim ang kanilang hidwaan, may isang taong mabilis na papalapit. At ang taong iyon ay naglalakad dala ang galit, inggit, at pagmamataas. Si Liu Haoran. Ano ang mangyayari kapag nagharap ang dalawang lalaking parehong ayaw magpatalo? At sino ang unang mabibigo sa larong ito ng kapangyarihan at damdamin? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1442, ang hayagang panghahamak. Habang magkausap sina Zephyr at Qing Linglong, tila may nais nang sabihin si Zephyr. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang mapagmataas na tinig ang biglang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Linglong, bakit ka narito? Sabay-sabay na napalingon ang mga tao. At ang taong dahan-daw ang lumalapit ay walang iba kundi si Liu Haoran. Sa mga panahong iyon, sina Qing Linglong, Liu Haoran,
At Zephyr ang tatlong personalidad na pinakatinututukan ng buong Taiyo City. Kaya nang magsama-sama silang tatlo sa isang lugar, agad nilang nakuha ang atensyon ng lahat. Gitling-gitling-gitling. Sa mataas na bahagi ng bulwagan, nakatingin si Lord Liu sa pinuno ng Qinghai clan habang may makahulugang ngiti. Kapatid na Qing, ano ang tingin mo kay Howran? Bahagyang ngumiti ang pinuno ng Qinghai clan. Sa murang edad ay isa na siyang 2 bituing albularyo. Kahit sa buong domain ng Muan, maituturing siyang pambihirang henyo. Ang kanyang kinabukasan ay tunay na walang hangganan. Tumanggo si Lord Liu. Ngunit may ibang layunin ang kanyang mga salita. Dahil nasa tamang edad na rin si Linglong. Bahagya siyang tumigil. Paano kung pagsamahin natin sina Howran at Linglong? Sa pagkakataong iyon, ngumiti lamang ang pinuno ng Qinghai clan. Hindi siya sumang-ayon. Ngunit hindi rin siya tumanggi. Dahil alam niyang hindi simpleng usapan ang nagaganap. Sa isip ni Lord Liu, lihim siyang napangisi. Matandang sorrow. Hindi niya mabasa ang tunay na iniisip ng pinuno ng angkan. Ngunit bago pa man lumalim ang kanilang usapan, isang malamig at mapanghamak na tinig ang biglang sumingit. Gitling-gitling-gitling. Napakataas ng antas ng piging na ito. Tanging mga makapangyarihan at mararangal na tao lamang ang nararapat na dumalo rito. Tulad nga ng iniisip ko. Dahan-daang itinaas ni Liu Howran ang kanyang kamay. At itinuro sina Beer at Manyo. Pero bakit may 2 alipin na nakapasok dito? Tahimik. Sa isang iglap ay tila tumigil ang buong bulwagan. Dahil sa lakas ng enerhiyang nakapaloob sa kanyang tinig, malinaw na narinig iyon ng lahat. At agad din nilang naunawaan. Hindi sina Beer at Manyo ang tunay niyang pantirya, kundi si Zephyr. Sino ang unang sisabog sa galit sa gitna ng piging? Mayabang na ngumiti si Liu Howran habang nakatingin kay Zephyr. Ikaw si Zephyr, tama. Kung hindi ako nagkakamali, mga tauhan mo ang 2 ito. Bagamat nakatulong ka sa Qinghai clan, hindi ba't medyo hindi angkop na magdala ng 2 alipin sa isang marangal na piging? Pagkatapos ay malamig niyang idinagdag. Kung ako ang tatanungin, dapat silang paalisan. Sa sandaling iyon, naging mabigat ang atmosfera. Nagkatinginan ang mga panauhin. Lahat sila ay nakaamoy ng paparating na sigalot. Dahil malinaw na hindi ito simpleng puna. Isa itong hayagang panghahamak. At sa harap pa mismo ng buong Taiyo City. Sa malayo, lihim na napakuyom ng kamao ang pinuno ng Qinghai clan. Lintik na batang ito. Malinaw na naghahanap ng gulo si Liu Howran. Ngunit dahil naroon si Lord Liu, hindi siya basta makakakilos. Samantala, bahagyang nagdilim ang mukha ni Qing Linglong. Ginoong Liu. Ang 2 ito ay mga panauhing pandangal ng Qinghai clan. Hindi sila mga alipin. Ngunit sa halip na mahiya, tumawa lamang si Liu Howran. At nagkunwaring nagulat. Talaga. Nako, patawad. Tila nalinlang lamang ako ng mga sungay sa kanilang noo. Akala ko'y mga mababang kalahating demonyo lamang sila. Bagamat humingi siya ng paumanhin. Walang kahit katiting na pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, mas lalo pa siyang naging mapanghamak. At mula simula hanggang katapusan, hindi niya inalis ang tingin kay Zephyr. Para bang hinihintay niya itong magalit. Para bang gusto niya itong mawalan ng kontrol sa harap ng lahat. Tahimik si Zephyr. Tahimik na tahimik. Ngunit habang tumatagal ang katahimikan, mas lalong nababalisa ang mga taong nakapaligid. Dahil alam nilang lahat, may mga taong mas nakakatakot kapag hindi nagsasalita. At si Zephyr ay isa sa mga iyon. Samantala, namumula na sa galit si Beer. Mahigpit namang nakakuyom ang kamao ni Manyo. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang katahimikan ni Zephyr. Sapagkat kapag tuluyang naubos ang kanyang pagtitimpi, may mga taong hindi na magkakaroon ng pagkakataong magsisi. Ano ang magiging sagot ni Zephyr sa hayagang panghahamak na ito? At kapag tuluyang nagsalpukan ang 2 henyo ng Taiyo City, sino ang unang luluhod? Abangan sa susunod na kabanata. Si Liu Howran ba ang mang-aapi sa araw na ito? O siya mismo ang magiging pinakamalaking katatawanan ng buong piging? Kabanata 1443, isang sipa na nagpagulo sa buong piging. Namumula ang mukha ni Beer. Ang kanyang malalaking mata ay unti-unting napuno ng luha,
na para bang anumang sandali ay tuluyan na siyang maiiyak. Sa kanyang tabi, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Manyo. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit. Gustong-gusto niyang sugurin si Liu Haoran at ipagtanggol ang kanilang dangal. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kapag kumilos siya ngayon, mas lalo lamang lalaki ang gulo. At higit sa lahat, maaaring madamay si Zephyr. Kaya kahit nag-aalab ang kanyang puso, nanatili siyang nakatayo. Tahimik. Ngunit puno ng pagtitimpi. Hanggang kailan matitiis ni na Beer at Manyo ang pang-iinsultong ito? Sa gitna ng mabigat na katahimikan, dahan-daang hinaplos ni Zephyr ang ulo ni Beer. At ngumiti. Beer, huwag kang umiyak. Mahinahon ang kanyang tinig. Ngunit ang bawat salitang kanyang binitiwan ay malinaw na narinig ng lahat. Tingnan mo, nabasa na ng luha ang mukha mo. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi niya. Isipin mo na lang na may isang asong walang tigil sa pagtahol. Tahimik. Lubos na tahimik. Sa isang iglap, tila tumigil ang buong piging. Lahat ng naruroon ay natigilan. Dahil alam nilang lahat kung sino ang tinutukoy ni Zephyr. At iyon ay walang iba kundi si Liu Haoran. Maging ang pinuno ng Qinghai clan ay napatingin kay Zephyr ng may pagkabigla. Hindi niya inaasahang sisagot ito ng ganoon katapang. Sa kabilang panig, unti-unting nagdilim ang mukha ni Lord Liu. Bagamat wala siyang sinasabi. Ramdam ng lahat ang malamig na pressure na nagsisimulang bumalot sa buong bulwagan. Parang bagyong malapit ng sumabog. Sino ang unang bibigay sa tensiyong ito? Zephyr. Galit na sigaw ni Liu Haoran. Halos mamula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Sino ang tinatawag mong aso? Nagngingit-ngit siya sa galit. Buong buhay niya ay wala pang nang-ahas na manginsulto sa kanya ng ganito. Isa siyang 2 bituing albularyo. Anak ng Panginoon ng lungsod. Alagad ng isang dakilang maestro. Saan man siya magpunta ay iginagalang siya ng mga tao. Ngunit ngayon, sa harap ng buong Taiyo City, tinawag siyang aso. At ang gumawa nito ay si Zephyr. Hindi niya ito mapapatawad. Unti-unting kumalat ang kanyang enerhiya. Lumakas ang kanyang aura. Maliwanag na handa na siyang kumilos anumang oras. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-daang tumayo si Zephyr. Kalmado ang kanyang mukha. Walang bakas ng takot. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Pagkatapos, bigla siyang gumalaw. SWOOSH. Isang simpleng sipa. Ngunit sa mata ng mga eksperto, para itong kidlat na bumiyak sa kalangitan. Napakabilis. Napakalupit. At lubhang hindi inaasahan. Hindi man lamang nakapag-react si Liu Haoran. Boom. Direktang tumama ang sipa sa kanyang katawan. Kasabay ng nakakabinging tunog ng pagbangga ng laman at buto. Parang sirang saranggola siyang lumipad pa atras. CRAAASH. Sunod-sunod na nabaligtad ang mga mesa. Nagliparan ang mga pagkain at alak sa buong bulwagan. At sa gitna ng kaguluhan, bumagsak si Liu Haoran sa sahig. Basang-basa ng sabaw at alak. Lubos na napahiya. Lubos na nilit. Lubos na winasak ang kanyang pagmamataas. At kasabay ng kanyang pagbagsak, dahan-daang umalangaw-ngaw ang malamig na tinig ni Zephyr. Sino ang aso? Ikaw ang tinutukoy ko. Tahimik. Walang sino mang nang-ahas magsalita. Parang natigilan ang buong mundo. Dahil walang sino man ang nag-akala. Nasa harap mismo ng Panginoon ng lungsod. May mga ngahas na sipain ang kanyang anak. Napahiya ba si Liu Haoran? O ngayon pa lamang nagsisimula ang kanyang bangungot? Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahil sa susunod na sandali. Boom! Malakas na bumagsak ang palad ni Lord Liu sa mesa. Nagkadurog-durog ito sa isang iglap. Tumayo siya. At kasabay ng pagtaas ng kanyang nakakatakot na aura. Niyanig ng kanyang galit ang buong bulwagan. Batang hamak. Napakalakas ng loob mo. Unti-unti siyang humakbang pasulong. At bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa hangin. Sa pagkakataong ito, mismong Panginoon ng lungsod na ang kikilos. Ngunit handa ba siyang harapin ang taong nagngangalang Zephyr? At ano ang mangyayari kapag tuluyan ng sumabog ang galit ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Taiyo City? Abangan sa susunod na kabanata. May liligtas ba ng Qinghai clan si Zephyr, o tuluyan ng magiging kaaway niya ang buong lungsod?
Kabanata 1444, ang pagkakakilanlang nagpagulat sa lahat. Klang. 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 Sunod-sunod na nabunot ang mga espada at sandata. Sa isang iglap, napalibutan si Zephyr ng mga bantay ng lungsod. Lahat sila ay piling mandirigmang direktang nasa ilalim ng Panginoon ng lungsod. At ngayong nagngingit-ngit sa galit si Lord Leo. Walang sino man ang nangahas na sumuway. Naging mabigat ang hangin. Naging tensyonado ang buong bulwagan. Magagawa bang takutin ng simpleng pagbabanta ang isang taong tulad ni Zephyr? Gitling-gitling-gitling. Mabilis na lumapit ang pinuno ng Qinghai clan. Panginoon, pakalmayan natin ito. Mga kabataan lamang sila. Nadala lang ng emosyon. Pilitan siyang ngumiti habang sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Ngunit malamig lamang na tumawa si Lord Leo. Hindi pagkakaunawaan. Sinipa niya ang anak ko sa harap ng napakaraming tao. Paano mo tatawaging hindi pagkakaunawaan iyon? Unti-unting lumamig ang kanyang mukha. Hulihin siya. Sa isang utos. Sabay-sabay na sumulong ang mga bantay. Ngunit sa halip na mataranta, biglang humagalpak ng tawa si Zephyr. Ha-ha-ha-ha-ha. Ang kanyang tawa ay parang dagandong ng kulog. Parang ungol ng sinaunang dragon. At kasabay nito, isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Boom! Naramdaman ng lahat ang mabigat na pressure. Maraming tao ang napaatras ng hindi namamalayan. Maging ang mga bantay ay natigilan. Masyadong nakakatakot ang pressure na iyon. Sino ba talaga ang taong ito? Malamig na tumingin si Zephyr sa paligid. Isang maliit na Panginoon ng lungsod lamang. At nangangahas kayong magpakitang gilas sa harap ko. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad. Parang isang hari na nakatingin sa mga karaniwang tao. Pagkatapos ay bigla niyang ikanaway ang kanyang kamay. SWOOOSH. Isang matalim na bagzo ng enerhiya ang sumabog. Kasunod nito. Isang nakapanlulumong sigaw ang umalangaw-ngaw. Tumalsik ang dugo sa hangin. At sa gulat ng lahat, isang dagwang katawan ang bumagsak sa sahig. Si Shang Guankong. Ang kanyang katawan ay puno ng malalalim na sugat. Halos hindi na siya makilala. Namutla ang lahat. Walang nakakita kung paano ginawa iyon ni Zephyr. Isang kumpas lamang. At halos mamatay si Shang Guankong. Malamig na ngumiti si Zephyr. Ilang beses na kitang pinatawad. Ngunit paulit-ulit kang naghahanap ng kamatayan. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nagtulak kay Liu Haoran upang manggulo? Nanlaki ang mga mata ni Shang Guankong. Hindi niya inakalang matagal na pala siyang nababasa ni Zephyr. At bago pa siya makapagsalita, tinalikuran na siya ni Zephyr. Dahil sa paningin ni Zephyr, hindi na siya mahalaga. Pagkatapos nito, isang bagay na hindi kailanman inaasahan ng lahat ang nangyari. Dahan-daang itinaas ni Zephyr ang kanyang mga kamay. At nagsimulang umikot ang kanyang enerhiya. Hamugong ang hangin. Nagliwanag ang paligid. Sunod-sunod na lumipad ang mga pambihirang halamang gamot at sangkap na nasa bulwagan. Parang may sariling buhay ang mga ito. At pagkatapos, nagsimulang magsanib. Nagliyab ang enerhiya. Uminit ang hangin. At sa harap mismo ng lahat, isang pulang elixir ang unti-unting nabuo sa kanyang palad. Tahimik. Ganap na tahimik. Parang tumigil ang oras. Nag-aalchemy siya. Nang walang pagen. Ang pulang elixir ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. May mga alon ng enerhiyang umiikot sa paligid nito. At kahit nasa malayo ang mga tao, ramdam nila ang napakalakas na puwersang nakapaloob dito. Biglang may isang matandang albularyo ang napasigaw. Imposible. Iyan ay Red Soul Flame Elixir. BOOOOM. Parang kidlat na bumagsak ang sigaw na iyon. Lahat ay natulala. Red Soul Flame Elixir. Ang elixir na kayang magpataas ng isang buong antas ng cultivation. Hindi maaari. Ngunit habang mas pinagmamasdan nila ito, lalong namumutla ang kanilang mga mukha. Dahil walang duda, tunay ngang iyon ang maalamat na Tier 5 Red Soul Flame Elixir. Nanginginig ang mga kamay ng ilang albularyo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Wala siyang ginamit na pagan. Wala siyang ginamit na apoy ng alchemy.
Direkta niyang pinagsama ang enerhiya at mga halamang gamot. At nakalikha siya ng Tier 5 elixir. Sa sandaling iyon, ang tingin ng lahat kay Zephyr ay tuluyang nagbago. Kung si Liu Haoran ay isang dalawang bituing albularyo, ano naman ang dapat itawag sa taong kayang gumawa ng Tier 5 elixir gamit lamang ang kanyang mga kamay? At higit sa lahat, ano ang magiging reaksyon ni Liu Haoran kapag nalaman niyang ang taong kanyang minamaliit ay maaaring isang halimaw na lampas sa kanyang imahinasyon? Ang tunay bang lakas ni Zephyr ay simula pa lamang ng isang lihim na yayanig sa buong domain ng Muan? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1445, ang alamat ng Void Refining Technique. Matapos masaksihan ng lahat ang paglitaw ng Red Soul Flame Elixir, isang mas malaking palaisipan ang bumalot sa buong bulwagan. Hindi lamang ang elixir ang gamulat sa kanila, kundi ang paraan kung paano ito ginawa. Dahil mula simula hanggang katapusan, walang inilabas na formula si Zephyr. Walang ginamit na pagan. Walang sinindihang apoy ng alchemy. At higit sa lahat, direkta niyang pinino ang elixir gamit lamang ang kanyang mga kamay. Tahimik ang buong piging. Habang ang lahat ay nakatitig sa pulang elixir, may ilang matatandang albularyo ang tila may naalala. Biglang nanlaki ang kanilang mga mata. At kasabay nito ay napasigaw ang isa sa kanila. Void Refining Technique. BOOOOM. Parang kidlat na bumagsak ang mga salitang iyon. Lahat ay natigilan. Ano ang Void Refining Technique na kinatatakutan maging ng mga veteranong albularyo? Ang Void Refining Technique ay hindi simpleng pamamaraan lamang. Isa itong simbolo ng isang napakataas na kaharian sa landas ng alchemy. Sa antas na iyon, hindi na kailangan ang pagan. Hindi na kailangan ang apoy. Ginagamit ang hangin bilang pagan. At ang enerhiya ng kalangitan bilang apoy. Sa pamamagitan lamang ng sariling kalooban at kapangyarihan. Nalilikha ang mga elixir na tila himala. At ang mga taong nakakaabot sa antas na ito ay may iisang titulo lamang. Elixir Grandmaster. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Imposible. Kung nagawa niya ang Void Refining Technique, ibig sabihin, isa siyang Elixir Grandmaster. Sa isang iglap, nagbago ang tingin ng lahat kay Zephyr. Ang mga bantay ng lungsod na kanina lamang ay handang umatake, ay halos mabatiwan ang kanilang mga sandata. Klang! 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 Sunod-sunod na bumagsak ang mga espada sa sahig. Hindi man nila lubos na nauunawaan ang Void Refining Technique. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ng Tier 5 Red Soul Flame Elixir. At alam din nila kung gaano kataas ang katayuan ng isang Elixir Grandmaster. Ang isang salita mula sa gayong tao ay sapat upang makapagtipon ng hindi mabilang na makapangyarihang eksperto. Ang paglapastangan sa kanya ay tila paglapastangan sa mismong kamatayan. Sa malayo, namutla ang pinuno ng Qinghai clan. Kanina lamang ay iniisip pa niyang kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit ngayon, napagtanto niyang napakalaki ng kanyang pagkakamali. Alam niyang misteryoso si Zephyr. Alam niyang makapangyarihan ito. Ngunit hindi niya kailanman naisip na ang taong nasa harap niya ay maaaring isang Elixir Grandmaster. Sa isip niya ay agad lumitaw ang isang nakakatakot na kaisipan. Kung nais siyang patayin ni Zephyr, marahil isang kumpas lamang ng kamay ang kailangan. At ang katotohanang buhay pa siya hanggang ngayon, ay marahil dahil lamang sa awa. Ngunit kung ang pinuno ng Qinghai clan ay nabigla, mas matindi naman ang naging reaksyon ni Lord Liu. Nanginig ang kanyang buong katawan. Namutla ang kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, nawala ang lahat ng galit sa kanyang puso. Pinalitan ito ng takot. Matinding takot. Dahan-dahan siyang napalingon sa kanyang anak, kay Liu Haoran. At sa sandaling iyon, parang gusto niya itong sakalin gamit ang sarili niyang mga kamay. Napakarami niyang anak. Ngunit si Liu Haoran ang pinakamahalaga sa kanilang lahat. Ang pinakamayabang niyang anak. Ang pinakaaasahan niya. Ngunit ngayon, ang anak na iyon ang halos nagdala sa kanilang pamilya sa bingit ng kapahamakan. Hindi. Biglang umalangaw-ngaw ang galit na sigaw ni Liu Haoran. Namumula ang kanyang mukha habang pilit na bumabangon mula sa pagkakabagsak. Peke iyan. Imposible na isa kang Elixir Grandmaster. Wala pa nga sa antas na iyon ang aking guro. Ilang taon ka pa lamang.
Sigurado akong may itinago kang Tier 5 Red Soul Flame Elixir at ngayon mo lamang ito inilabas. Naglalaro ka lang ng pandaraya. Nagliyab ang kanyang mga mata sa galit. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Hindi niya matanggap na ang taong minamaliit niya ay nasa antas na hindi niya kailanman maaabot. At sa galit niyang iyon, bigla siyang sumugod. Kasabay ng pagsabog ng kanyang enerhiya. Diretso siyang umatake kay Zephyr. Tuluyan na bang nawala ng katinoan si Liu Haoran. Ngunit bago pa siya makalapit, isang nakakatakot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Anak kang Hanggal. Tumigil ka. Nanginig ang buong katawan ni Lord Liu. Puno ng takot ang kanyang mukha. At sa susunod na sandali, boom! Isang malakas na palad ang hamampes sa hangin. Diretso itong tumama kay Liu Haoran. Namilog ang mga mata ng lahat. Dahil ang umatake ay hindi si Zephyr, kundi ang sarili niyang ama. Bakit mas natakot si Lord Liu kaysa sa lahat? At anong kapalaran ang naghihintay kay Liu Haoran matapos niyang paulit-ulit na hamanin ang isang taong maaaring isang Elixir Grandmaster? Abangan sa susunod na kabanata.